Auntie Claire, nagwala mga kababayan. Hindi talaga napigilan ni Auntie Claire yung kanyang galit sa isang reporter dahil nga sa ginawang katanungan sa kanya. Bakit daw itong si Pangulong Marcos ay hindi talaga nila mahabol yung trust rating nitong si Vice President Sara Duterte. Ang layo naman kasi ng agwat mga kababayan. Yung kay VP Sara Duterte 61%. At itong kay Pangulong Marcos naging 48% mga kababayan kasi nga tumaas ng 10%. Siguro nga dahil sa mga ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan-saan pumunta. Ngayon lang naman nangyayari ito mga kababayan. Kung kailan nangangalahati na sa kanyang termino itong si Pangulong Marcos, saka siya naglilibot. Tinitingnan kunwari, no? Yung mga nangyayari dito sa ating bansa. Kunwari concern mga kababayan. Alam naman natin kung bakit ginawa niya ito. Ito nga yung palagay natin. Kaya itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nag-iikot ngayon at nagbibigay nga ng mga proyekto katulad ng pagtulong niya sa mga mangingisda doon sa Sarangani. At itong 20 kada kilong bigas mga kababayan, naku, wag tayong magpaloko ha. Dahil itong 20 kada kilong bigas ay hindi talaga natin ito mabibili sa merkado. Dahil mga LGU lang mga kababayan yung pwedeng magbinta nito. Dahil subsidy ito ng ating pamahalaan. Tayo din yung magbabayad. Yung buwis na nanggagaling sa atin, yun din yung pinambabayad sa 20 kada kilong bigas na yan. Para tayong ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Tapos sila yung magiging parang pugi mga kababayan sa tingin ng mga tanga-tanga natin mga kababayan, yung mga nagpapaloko. Ako kahapon mga kababayan, bumili ako ng bigas. Yung kilo dito sa amin, yung giling, yung bagong giling mga kababayan ay 36. O saan ka makakita ng 20 kada kilong bigas? Nag-iikot ako sa merkado. Baka sakaling merong kadiwa doon, o baka merong nagbibinta na ng 20 kada kilong bigas. Naubos na yung oras ko. Wala talagang 20 kada kilong bigas mga kababayan yung nakikita ko. At ito balik tayo kay Auntie Claire. Nagwala sa galit itong si Auntie Claire sa isang reporter. Bakit naman kasi tinatanong nyo ng ganon itong si Auntie Claire? Paano hahabulin o paano makadikit man lang itong trust rating ni Pangulong Marcos kay VP Sara? Ayon nga kay Sir Eli Saludar, kung baga sa basketball, tambak. Humabol bandang huli. Sa fourth quarter mga kababayan, humabol itong si BBM, kaso nga lang tambak pa rin. Hindi talaga makadikit kay VP Sara Duterte. Alam naman natin mga kababayan, nakaliwat kanan yung paninira kay VP Sara Duterte ng administrasyong ito. Kaso doon, bintang doon, pero ganun pa rin, hindi pa rin nila maibaba o hindi pa rin nila kayang pabagsakin itong si VP Sara Duterte. Sa halip mga kababayan ay maintain yung trust rating nitong si Vice President Sara Duterte at tumataas pa sa 61% mga kababayan. Ang taas na niyan, mataas na masyado yung trust rating ni VP Sara. Kung halimbawa nga, mangyari ngayon yung eleksyon, wala na. Panalo na si VP Sara Duterte. O yung kalaban niya na si Tamba, ilang porsyento lang ba? Wala pa nga sa 1/4 ata mga kababayan. Paano nila maging pambato yan? Iyang si Tamba Los. O kaya itong si Auntie Claire mga kababayan, nagwala. Naninigaw, talagang sumisigaw. Talagang na high blood. Itong si Auntie Claire dahil sa katanungan ng isang reporter mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Itong si Sir Eli Saludar. Ito na, panoorin natin ito.
Nako, hindi na naman napigilan ni PCO Undersecretary Claire Castro ang kanyang sarili at naubos na naman yung kanyang pasensya. Mukhang kinakailangan ho ito na sumailalim sa anger management therapy. Ito po nga si Yusek Claire Castro. Alam nyo, ay bigla ho itong napikon at talagang nagtaso ng boses eh. Hindi na ho napigilan at talagang nagalit ho ito sa isang reporter diyan po sa Malacanang matapos na itanong na bagamat ay siyempre ang sa survey ay tumaas ng 10 points percentage ito hong si Pangulong Marcos Jr. ay sabi ho kasi ng reporter mataas nga pero ang layo ng agwat niya dito sa survey ni VP Sara Duterte. Ayan, tignan niyo ho itong pinaka-latest na survey ng SWS ay umakyat naman ho sa 48%. Ito hong rating o trust rating ni Pangulong Marcos Jr. O yan ho. At samantalang si BP Sara from 60. Kasi sa nakaraan ay nakarambuan ay 60% yung kanyang 60. Survey. Ngayon umangat ng isa lang kasi masyado mataas na ho Di po ba? At ngayon, tumaas ng bahagya. Pero ang tanong ho ng reporter ay napakalayo ng agwat ni Pangulong Marcos kasi siya po ang presidente, di ba? At alam naman natin, kapag ikaw presidente, kumpleto ka sa resources, di po ba? At lahat to na mga pwedeng ipamigay sa tao, pwede mo ibigay at lahat ng mga proyekto na dapat na ilunsad para sa tao, pwede mo may bigay dahil sa diyan po, karamihan po sa ating mga kababayan tumitingin din po sa performance ng isang presidente at kung ano yung kanya nilang nagagawa sa bayan. So yan po ibig sabihin mga kababayan, palpak pa rin yung ginagawa nilang mga ayuda. Kung ano-ano ng mga ayuda ang ginawa nitong si Tamba, pero hindi pa rin sila tawag nito mga kababayan, hindi pa rin sila gusto ng taong bayan. Ayaw pa rin sa kanila. Kasi nga alam naman siguro ng ating mga kababayan, hindi naman siguro tanga-tanga itong ating mga kababayan, lalong-lalo na itong mga matitino. Hindi naman siguro tawag nito mga kababayan, hindi naman siguro sila magpapaloko sa mga ayuda lang para suportahan nila itong administrasyong ito. Dahil alam nila na ito'y pangsamantala lang. Hindi naman ito magtatagal mga kababayan. At yung mga ayuda na yan, saan ba nanggaling yan? Hindi naman pira nila yan mga kababayan Kinuha din nila yan mula sa pira ng kaba ng ating bayan. Kaya nga parang niluluto lang tayo sa sarili nating mantika. Kunwari, concern sila sa taong bayan, sa mga mahihirap, pero hindi naman pira nila yan. Para lang sabihin na may naitulong sila, pero ang talagang gusto nilang mangyari mga kababayan, para sa kanilang sariling kapakanan. Para yan sa darating na 2028 presidential election, kasi nga yan yung plano nila. Kaso nga lang, hindi talaga gusto ng taong bayan itong administrasyong ito. Kaya yung trust rating nitong si Pangulong Marcos at itong si Romualdez ay hindi talaga makadikit man lang kay Vice President Sara Duterte. Yan yung katotohanan. At base po sa survey ay tumaas din ito pong sina Senate President Chis Cudero at House Speaker Martin Romualdez. Pero ang ikinapikon ho rito ni Yusek Claire Castro ay parang tambak pa rin kumbaga sa basketball tambak na dati umangat ng konti, nakaahon ng 10 points pero tambak pa rin. Ito pakinggan ho natin. Nako, grabe ho itong panggagalaiti ni Yusek Claire Castro. Pakinggan nyo at ang taas po ng boses, nakakatulig ho ito Pakinggan ho natin mga kababayan ang tanong muna ng reporter. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman, ito po,
Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit ng trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggang sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Hindi po. Yan ang taas ng boses, no? Galit na galit. Kulang na lang ibato yung microphone mga kababayan. Ano naman kasing gagawin ng administrasyong ito para man lang itong si Pangulong Marcos ay makadikit man lang sa trust rating ni VP Sara Duterte. Partida pa yan mga kababayan ha. May impeachment pa yan na kinakaharap itong si VP Sara. Tapos may mga kaso pa yan na naisampa na sa NBI, sa Philippine National Police. Talagang tinatagtad nila mga kababayan ng kasiraan itong si VP Sara Duterte. Pero yung taong bayan, yung mga Pilipino ay hindi naniniwala sa kanila. Mas pinaniniwalaan si VP Sara Duterte. O kaya itong si Atty. Claire, pikon na pikon. At tandaan natin mga kababayan na itong si Atty. Claire, isang vlogger din ito eh. Talagang magaling ito. Magaling itong gumawa. Magaling itong gumawa din ng kwento. Kasi sa mga vlogger mga kababayan, kadalasan magaling talaga gumawa ng kwento. Pero dito, sa tanong ng isang reporter, hindi niya nakayanan. Gusto niya nang ibato yung microphone. Baka itumba na ni Auntie Claire yung lamisa mga kababayan, yung pinapatungan nila ng kanilang binabasang speech. Gusto na siguro ni Atty. Claire na ibato doon sa reporter. Mabuti nga, hindi si Eden Santos din yung nagtanong. Naku po, baka kung si Eden Santos yung nagtanong, naku, baka ano pang magawa nitong si Atty. Claire. Baka talagang mag-ano na yan, magtawag na yan kung ano yung ibabato dyan sa mga reporter na yan. Piko na piko, nagwala si Auntie Claire. Ito, patuloy natin ito. Nakakagulat naman, no? At least tumaas na nga. Madali naman kung sa maayos na pagsagot rito, hindi mo kailangan sumigaw eh. Tama. So parang sinigawan niya at ito kong reporter na nagtanong totoo naman ho talaga na napakalaki na agwat, di po ba, ng survey ni VP Sara Duterte at ganyan din po si Pangulong Marcos Jr. Biro mo, 48%, dati 38, yung mga ng kaunti. Tapos ngayon, 61%. So talagang napakataas pa rin ho mga kababayan at ito po ay sa kabila ng patuloy na, di ba, ito pong si VP Sara, inupakan ho, kaliwat kanan Tama. ng kanyang mga kritiko, partikular po ng mga anti-Duterte at maging ng ilang mga opisyal ng ating gobyerno at ganyan din po ng, ng mga politiko. Yun ho, pero talaga napapanatili po ni VP Sara Duterte yung kanyang mataas na rating, 61%. Samantalang itong si Pangulong yun mga kababayan, pwede namang sumagot itong si Atty. Claire Castro ng maayos, ng mahinahon. Pero talagang nagtaas ng boses. Talagang tumulis mga kababayan yung boses ni Atty. Claire. Hindi niya nakayanan yung tanong Ang hirap din naman kasi nga kahit ano nang ginagawa ng administrasyong ito, kaliwat kanang paninira, kaliwat kanang pagbibintang, impeachment at kung ano-ano pang mga kasiraan, ipinakulong na nila, ipinakidnap na nila itong si dating Pangulong Duterte, pero nga nanatili pa rin yung tiwala ng taong bayan kay VP Sara Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Napakataas ng trust rating ni dating Pangulong Duterte. Ngayon lang nangyari mga kababayan na kahit na hindi na Pangulo, itong si Pangulong Duterte, nananatili pa rin na mataas yung kanyang trust rating. Baka may maipakita tayo dyan mga kababayan kung gaano pa rin kataas yung trust rating ni dating Pangulong Duterte. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos. Kung may baril si Atty. Claire, baka namamaril na yan dyan. Huwag niyong bigyan ng baril yan baka mamaya
Pag humawak ng baril yan, baka mamaya barilin yung mga reporter dyan sa loob ng Malacanang. Yun ang maraming salamat pala kay Sir Ili Saludaro sa kanyang video. Iniram muna natin kasi magaling ito magpaliwanag mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, Shoutout tayo kay magbabasa tayo ng mga nandito. Kay Iking CP, shoutout. Shoutout na rin kay GB Castro. Kay Carlos Winsislao, shoutout. Shoutout na rin kay Lita Yadaw. Shoutout na rin kay Joselito Briso. Shoutout kay Jill Palais. Shoutout kay Sergio Mata. Maraming salamat sa iyo. Shoutout sa iyo Efrem Valenciano. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Virgie Verdios ng Pulilan, Bulacan. Sa kanyang mga apo, si Kuko, si Dion at saka si Yuri. Shoutout na rin kay Well Niba. Kay Roy, shoutout. Kay Joseph, shoutout. Kay Alejandro Casiris, shoutout. Kay Ricky Basquis. Kay Sit ng Camarines Norte. Kay Danilo Calao. Maraming salamat sa iyo, Idol Danilo Calao. Kay Rupino Ho, shout out. Shout out na rin kay G Perds, kay Junel Apsay at kay Roy Mac Dutars. Yun ang andito na lang muna. At sino ba yung shout out natin? Wala naman nagpa-shout out. Kay Ma'am Idisa Borby, shout out sa iyo, Ma'am Idisa Borby. Kawawa talaga si Abi Maria. Yun ang andito lang muna. At once again, this is Ron TV. Mga ingat ang lahat. God save the Philippines.